hanggang 18. Ephesians 6:10 hanggang 18. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God. Ito po ay paalala at sinasabi ng Apostle Pablo. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication of the Spirit, and watching thereunto all the perseverance and supplication for all the saints. Amen. Kapatid, sa mga lahat, tuloy natin Panginoon sa mga ito, morning, Parang naka-10 ngayon sa mga bahay kasi ako nagparada doon kayo. Mapuloy ng ating Panginoon. Alright, so sa umagang ito ay hallelujah. Gusto ko mamusap about the whole armor of God. Ating matatagpuan sa Ephesians chapter 6 verse 10-18. Tayo mga Kristyano, sabi ng propeta ng ating Panginoon, meron tayong sandata. What is the armor of Christianity? Sabi niya, ano ang sandata ng mga Kristyano? Tayo bilang tao, meron tayong sandata na ibinigay ang ating Panginoon, which is love, joy, peace, long-suffering, goodness, meekness, patience, faith, Holy Spirit. Ito po ay ang armor ng mga Kristyano. Amen. Abang tayo nakikipabuhay sa mundo ito, binigyan tayo ng ating Panginoon ng isang palangga bilang Kristyano sa mundo ito. At lahat ng armor na ito are supernatural. Yes. Bakit ko sinabing supernatural? Nakakabili pa kayo sa drugstore ng pag-ibig? Wala. Nakakabili pa kayo sa drugstore ng joy? Yung sabon, meron. Pero yung katuwaan na kayo malibili sa tindahan sa drugstore doon, talindahan. Patience, wala din. Amen? Gentleness, lahat ng ito is a supernatural things. Amen? Nataglay ng mga Kristyano, at ito yung ating panangga habang tayo nagkipabuhay sa mundo ito bilang mga Kristyano. Love, the joy, the peace, long-suffering, goodness, patience, sabi na maternal kanina, yung gentleness, amen, yung faith, hallelujah, you can buy it because it is supernatural. Ito ang whole armor ng Christian na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. At itong armor na ito, mga kapatid, ay pinagkaloob sa atin bilang tayo mga Kristyano. Pero meron mga kakaibang armor ang ating Panginoon, which is the armor of God. Yes, yes. Ang sabi ng Scripture sa book of Ephesians chapter 6 verse 10, finally, my brethren, be strong in the Lord. Magpakalakas daw tayo sa ating Panginoon, sabi ng Scripture. Hallelujah. And in the power of His might, saan tayo lalakas? Sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Hindi tayo lalakas sa mga bagay ng sanglibutan. Hindi tayo lalakas sa kung tayo magtitigil. Tayo lalakas lamang saan? Sa kapangyarihan ng ating Panginoon. And His power of His might. At ang sabi niya rito, it is a suggestion. Sinasabi ng Apostle Pablo, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Amen. May mga, hallelujah, sabi niya,
sa mundo, habang tayo nagpapamuhay sa mundo ito, habang hinihintay natin ang ating Panginoon. Kasi yung wiles of the devil, yung tipo, yung galaw, yung kilos, yung hatak ng kaaway, sobrang lakas. Amen. Kaya kailangan natin ng armor na ito. Hallelujah. Ano ba ito mga armor na ito? Bago natin balikan ang scripture. Alright? There's more to the armor of God than just protection. Itong armor na ito ay hindi lang natin protection. It's not just a protection, but it's just a defense. Defense na natin ito habang tayo nagkakamuha sa mundo. It is our ultimate and spiritual strategy. So ano ba ito? Number 1. Mr. Dios, pwede pakitas konti. Ayan. Isa pa. Ayan. Wherefore take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Next verse. Stand therefore having your loins girt. Loins girt. Hallelujah. Pag sinabing loins, pamigkis. Sa atin kasi wala na pamigkis eh. Meron tayo sintron. Pero, okay, yung gumagamit na ng pamigkis yung mga bata eh. No? Okay, so sa kanila kasi ang customary sa bayan ng Israel, meron silang, kahit mga adult, meron silang mga pamigkis sa katawan. Ibinibigis sila sa damit nila para yung damit nila nakapit sa kanilang katawan. Okay, this is a belt of truth. Sa atin kasi itong belt ito, pamigkis sa katotohanan. Truth, it isn't just a knowledge. Ang katotohanan binabagay ng scripture na ito ay hindi lang katotohanan o katalinuhan ng katotohanan. Okay, it's just a foundation. Ibig sabihin, kailangan sa pundasyon, kailangan sa iyong pananampalataya, taglay mo ang pundasyon ng pananampalataya. It is just a foundation. Hindi ito knowledge lang. Yung ating nalalaman at natutunan sa mensahe ito, hindi lang talino. Can you say amen? Amen. Hindi lang kaalaman ang naibigay sa atin ng message sa ito, kundi ito isang foundation ng ating pananampalataya. Amen. It is just a foundation. It is a foundation. It holds everything together and keeps you free from lies. Kapag meron kang pundasyon ng katotohanan, ito ang maghihila sa iyo para malayo tayo sa mga lies. Sa mga hindi tamang bagay, sa mga kasinungalingan na ginagawa ng mga tao. At kapag taglay mo ang pamikis na ito ang maglalayo sa iyo sa lahat ng bagay na gustong sumira sa iyo. Kasi pitin ka, you say amen. Diba na parang napakahirap ka, yung mga lalaki hindi sanay magbihis ng walang sentro. Parang feeling niya mahuhubuan siya eh. At kapag nahubuan ka, syempre malalantad ang iyong kaubalan. Amen? Kaya nga, sinabi ng scripture, sinasabi niya Apostol Pablo, and has built the breadth of truth, o yung tinatawag loins of loins girt about with truth, and having the breastplate of righteousness. Hallelujah. Ito isang bigkis ng katotohanan, mahigpit na nakabigkis. Hallelujah. Amen. Katotohanan hindi natin natutunan sa mga sinong tao. Katotohanan hindi natin natutunan kay pastor. Katotohanan hindi natin natutunan sa mga brothers. Hindi katotohanan natutunan natin sa ating Panginoon. Pangalawa, yung breastplate of righteousness. Yung breastplate of righteousness, this protects your heart from guilt and shame. Pakitaas na sa Diyos. And take the helmet. Balikan mo pa, balik. Masunod lang ng loins. Verse 13. Ayan. Sa 14. Stand therefore having your loins girt about with truth, and having all the breastplate of righteousness. Ang pangalawang armor ng ating Panginoon na kailangan natin suot ay yung breastplate of righteousness. This protect your heart from guilt and shame. Di ba yung breastplate yung nasa dibdib? Anong purpose ng breastplate na ito? Di ba yung mga warrior, kaya sila nagsusuot ng breastplate para hindi tamaan yung kanilang puso. Amen, ng mga tabak, ng palaso, yung kanilang katawan. Hallelujah. This is protection from your heart,
spiritually speaking, protection from your heart of guilt and shame. Amen? It's not about your righteousness. Hindi ito tumutukoy sa ating righteousness. It's about the righteousness of Christ. You say amen? Hallelujah. Itong bagay na ito, hallelujah. Yung righteousness na dapat ay dala natin lagi-lagi. Yes. Yung righteousness, hallelujah, na hindi natin sariling kalwalatian. Amen? Hindi tayo gumagawa ng paraan. Hindi tayo nangangaral para magkaroon tayo ng sariling glory. You say amen? Hindi tayo nagpapakanta. Hindi tayo nagsasong leader. Hindi tayo nag-MC for our self-righteousness. You say amen? Hallelujah. Ito ay righteousness ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Dapat si Kristo nakikita sa mga bagay na ating ginagawa. Kapag may ginawa tayong bagay, nag-preach tayo, dapat ang nakikita hindi tayo, ang ating Panginoon. Yes. Yun kasi yung ating breastplate of righteousness. Amen. It is the righteousness of Christ. Hindi para kilalanin tayo, maging sikat, maging famous. Amen. Maraming mga nalipira sa ganito, maraming kasikatan. Gusto nila magkaroon ng titulo, leader, kasi sa magiging famous sila eh. Mga ganyan bagay. Kaya gusto nila maging mahusay sa scripture, bumasa ng mga doctrine, gumawa ng doctrine na para magkakaiba sila at maging sikat sila sa mata ng mga believers. But it's not the righteousness of yours, it is the righteousness of Christ. Amen. Number 3. Amen. And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Ang pangatlong kasuotan na kailangan nating suot, mga kapatid, walang iba, kundi ang sapatos ng kapayapaan. It is the feet shed with the preparation of the gospel of peace. Yung readiness natin na nanggagaling sa kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon, it is a passive peace. Can you say amen? Ito isang klase ng kapayapaan na positive, hindi negative. Amen. It moves you forward and it gives you confidence to stand firm to share the Word of God. Kaya kami binigyan ng sapatos ng gospel, ng kapayapaan ng gospel. Dapat handa ka sa lahat ng pakikipagbaka, sa lahat ng laban ng buhay, sa lahat ng lakad ng pananampalataya. Kayo say amen. 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 It is impossible to move forward. Hallelujah. Isang passive na pag-iisip, it moves you forward, not backward. Amen. Sa isang labanan, huwag mong iiwan ang labanan. Amen. Do not let on the battle. Magkaroon ka ng passive mind. You say amen. Amen. Move forward. Kumilos ka, hallelujah. Kasi pag umatras ka, ang tendency ng kalaban na aban na yan. Pero pag umabandi ka, mag-move forward ka, ang tendency ng kalaban na umatras yan. Kasi sa bakit? Sa iaasot mo ang pangyapak ng gospel of peace. Amen. Amen. Tuloy ng ating Panginoon. Number 4. Above all, taking the shield of faith. Shield of faith. Faith isn't just a defense. Tandaan nito mga kapatid. Ang pananampalataya, hindi lang ito isang depensa. It's an action. Sabi ng scripture, faith without works is dead. Amen. Kaya ang pananampalataya, hindi lang ito depensa. Hindi lang natin ito panangga. It's an action. Amen. It blocks the lies of the enemy. Amen. While helping you claim the promise of God. Binablocks ka ang gawa ng kaaway para matanggap mo, makuha mo ang pangako ng ating Panginoon. Ang kaaway, gagawa yan ng paraan para hindi mo kunin ang pangako niya. Say amen. Para hindi ka kumilos. Amen? Nagpakuya-kuyakot ka na lang.
Mag-stay ka na sa bahay mo. Hallelujah. Manatili ka na sa iyong kanalalagyan. Hindi ka mag-forward. Pag hindi ka na mag-forward, hindi mo makukuha ang lumang pangako. Yes, amen. Hindi nanatili ang bayan ng Israel sa disyerto. Tanggalin ito, mga kapatid. Hindi sila nanatili sa borderline. Kailangan nilang tumawid. Yes, amen. They must forward. Move forward para makuha nila yung pangako sa kanila. Kailangan nila huwag. Kailangan nila tumawid sa ilog para makuha nila yung pangako ng Panginoon sa kabila ng ilog natin gagana. Uli ng ating Panginoon. It's not just a defense. It's an action. Hallelujah. Hindi lang ito sa panalag, ito isang pagkilos. Amen. Na kayang pigilan ng tawag ng kasinungalingan, tawag ng kaaway, bandaraya ng kaaway na ginagawa sa tao para natin makamit ang pangako ng ating Panginoon. Number 5, and take the helmet of salvation. Ulit daw natin yung helmet ng salvation. Ano ba ang purpose ng helmet? Amen. To protect the head. Amen. It protects your mind, reminding you of your identity. Inoprotektahan ang ulo mo para hindi mo makalimutan ang identification mo. Amen. Minsan kasi nangyayari yan eh. Pag wala kang helmet of salvation, nalilimutan mo yung identification mo. Kristyano ka pala. Brand ka pala. Amen. Pag napunta ka sa ibang lugar, nalilimutan mo na kasi wala kang protection sa ulo mo. Amen. Hallelujah. It's just a reminding of your identity in Christ. It guards your thoughts from doubts and fears. Ito'y nagpoprotekta sa iyong kaisipan sa mga hindi pananampalataya, sa mga takot, hallelujah, sa kailangan natin ng helmet of salvation. Yes, amen. Protection ito para sa inyong spiritual amnesia. Maraming nangyayari kayo sa ganyan. Maraming Christian nakakaroon ng spiritual amnesia. Nakalimutan na yung kanyang sarili kung sino siya. Nakalimutan na yung dati niyang pagtanggap sa ating Panginoon. Amen. Nakalimutan na yung dati niyang ginagawa. Hallelujah. Nakalimutan na yung mga brothers, yung mga sisters, yung fellowship. What's that? Spiritual amnesia. Nagdadala ng doubt at ng fear. Kasi why? Natanggal ang helmet of salvation. Hindi niya support ang helmet of salvation. That protects their identity. Reminding of Him. Reminding of your identity. Hallelujah. Through Christ. Amen. Next is the sword of the Spirit. The sword of the Spirit. Doon sa binasa natin na 5, lahat ng iyong defense. Amen? Shield of faith, shoes of, ano yan? Shoes on our feet, ang yapak, helmet of salvation, shield of faith, shoes of peace, breastplate of righteousness, belt of truth. Yung 5 binasa ko, lahat ng iyon ay defense mechanism. Lahat ng iyon ay pang-depensa natin. Yes, amen. Pero itong susunod, it's not just a defense. It is the sword of the Spirit. Hindi siya isang defense, siya ay isang offensive na bagay. Ang sword ba pang-depensa? Hindi. Pang-opensa yan. Hindi lahat ng ibinigay sa ng ating Panginoon ay pananggalang. Kailangan mo rin mag-opensa. Kasi amen. Hallelujah. It is a passive weapon that the Word of God, hallelujah, is powerful, unstoppable. You have to speak boldly. It's not just wearing it. Hindi mo kailangan dala lang yung sword. Pag dapat ka, hindi naman masalag-salag ka na salag eh. Di ba? Tawagan ng espada kayo, sayang yun. Para sa ng espada. Hindi na siya bigtig. Kailangan mong gamitin ang sword of the Spirit. Yun lang ang tanging message natin sa lahat ng bagay na ito. Sa 5 binanggit natin na panangga,
meron pang isa, hallelujah, na hindi lang panangga, kundi ito ay offensive natin. Panlaban natin sa kaaway. Can you say amen? It is an offensive weapon. The only offensive weapon, it is the Word of God. The powerful Word of God. The unstoppable Word of God. Hallelujah. We have to speak boldly. Kaya sabi ni Pablo, nangangaral na kuminsan na parang garapal na pangangaral, mabigat na pangangaral. Amen. Kasi kailangan yung maintindihan sila sa Scripture. Hallelujah. Wala tayong ibang offensive weapon. Maliban sa salita ng ating Panginoon. It's not a literal sword. Spiritual sword ito. Kasi sabi ng Biblia, sa binasa sa kandang taas, hindi ito pakikipaglaban sa laman at sa dugo. Ito ay pakikipaglaban sa mga spirito, principalities against darkness. Hallelujah. Against the wiles of the devil. Hallelujah. Amen. Kaya huwag na natin itong bitbitin. Yung sword na meron kayo, huwag nyo lang yung bitbitin. Amen. Hallelujah. Gamitin nyo ang sword. Hindi yan display sa katawan. Minsan kasi ginagawa yung display, yan ay believer ako. Message believer ako. Bride ako. Kasi ang pangalan ko bride. Pero hindi mo ginagamit. Hallelujah. Yung sword of spirit, huwag mo siya lang bitbitin, gamitin mo siyang pamatay sa kaaway. Amen. Hindi lang ito panakot. Pero kasi ganyan mga bata, di ba? Nagdadala ng mga guys, panakot lang eh. May dala sa school, may hinarap ko sa bata ng mga kanaan. May dalang pamukpo na kahoy. Nagmamadali, dumaan sa akin, bigay tinako ko galing. Sabi ko, ano ka rin? Sir, panakot ko lang po ito kasi gusto mo para sa akin. Diwa ko mga kahoy. Okay? Huwag natin basta gamitin yung mga ang salita natin bilang panakot. Gamitin natin ito bilang pamatay sa kaaway. Kaya kami dala niyan. Kaya kami binigyan ng ating Panginoon ng sword of the Spirit para meron tayong panlaban sa kaaway. Hindi lang tayo nananangga. Amen. At ang pangpito, pray. It activates its fish without prayer. It's like carrying armor, but never stepping into the battle. This is you. Ito tayo. Walang silbi ang lahat ng shield na ito. Walang gamit ang lahat ng shield na ito kung wala ang gagamit ito. Say amen to that. Anong kwenta ng kalasag? Anong kwenta ng sword? Brother Ruel. Anong kwenta ng helmet? Anong kwenta ng breastplate of salvation? Kung wala namang gagamit, you say amen. Kailangan mo prayer, always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication. Amen. Kailangan ng gagamit ito, mga kapatid. Hallelujah. It activates its peace without prayer. It's like carrying your armor but never stepping into the battle. So kailangan, pagdala natin ang kalasag na ito, suot natin ang kalasag na ito, kailangan kasama ka na magsusuot ng kalasag na ito. Amen. Sabi ng propeta sa kanyang preaching na to take on the whole armor of God. Putting on the whole armor of God, not just a dress. Huwag mo lang daw itong gawing dress. Amen. Sabi niya, put it in action. Put it in faith. Make it move. Make it do something. Put on the whole armor of God. Pag sinabing put on, ibihis mo. Huwag mo lang bitbitin ang last ng kalasag na ito. Can you say amen? Naalala niyo ba si David? Amen. Hallelujah. Nung siya pumunta sa pagbaka, pinisan siya ng armor soul, ng kalasag, ng espada, ng breastplate, ng sapatos.
ng helmet. Amen? Nagaling kay Saul. Pero anong ginawa ng David? Hinupa nila. Kasi hindi siya makakagalaw sa isang man-made shield. Can you say amen? Hindi siya makakagalaw sa isang klase ng shield na hindi akma sa kanya. Kasi minsan, mga kapatid, hallelujah, pinipilit natin gamitin, pinipilit natin magkaroon ng shield na hindi naman akma sa atin. Can you say amen? Amen. Pinipilit natin gumawa ng mga palangga na galing sa liputan. Hindi tayo makontento sa mga bagay na meron tayo. Can you say amen? Ang Diyos ang nagbigay sa atin. Tandaan niya yan. Nung dinala si David, nung isugo siya ng ama niya sa bukid para magbantay ng mga flocks, hindi naman siya sinuutan ng mga shield, di ba? Hindi siya pinadala ng espada, ng baril. Ano meron siya? Yung kasuotan lang nagawa ng kanyang ama, yun ang kanyang daming suot, at saka yung tinadurong dandala niya, at saka yung stones. Amen. Dahil alam natin, hallelujah, na hindi natin kailangan ng mga palangga na galing sa iba. Kaya sa amen. Ang kailangan natin ang palangga, kasuotan galing mismo sa ating ama. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang ginawa ng David, hindi siya makalakad. Babagal siya. Kapag suot mo yung shield na galing sa liputan, alangyahan, salapi, trabaho, imbes na mag-focus ka sa Word of God, babagal ka. Hindi ka makakakilos. Can you say amen? Why? Iba na kasi ang focus mo. Iba lang ang bigat-bigat. Ang bigat ng schedule, ang trabaho. Kaya hindi tayo makakilos. Can you say amen? Hallelujah. Sometimes, hindi natin napapansin yung kinalalagyan natin ngayon. Lord, bakit kaya ganito ang buhay ko? Amen. Hindi ako mayaman. Wala akong ganito. Kasi hindi na talaga mapansin, yun pala yung shield na binigay sa'yo ng Panginoon. Kasi yun ang shield na kailangan mo. Kasi kung wala kang shield na yan, baka hindi ka manalangin sa Panginoon. Tandaan nyo yung kasimplihan natin, kadalasan, hallelujah, yung mga bagay na meron lang tayo, dapat makontento tayo dahil din galing mismo sa ating. Ang Diyos ang nagbihis sa atin. Amen. Siya ang nakakaalam ng buhay natin. Kaya kung may mga bagay, hallelujah, na tayong hinaharap sa mundo ito, hallelujah, pinihisan ka ng Diyos sa ganyang klase ng paraan dahil alam ng Diyos, yan ang protection mo para hindi ka malayo sa Kanya. Sa tingin mo, Brother Web, bumili ka sa milyon, nakachaks ka ba ba? Makain nila. Amen. Sa tingin mo, listen, pag binigyan ka ng mag-aarang bahay, maganda sa kakilan, at binigyan ng maraming pera, baka hindi ka na mag-church. Mamamasyal ka na kung saan-saan. Alam nyo, kasimplihan ang biyaya ng Diyos. Kadalasan ito yung palangga natin para di tayo malayo sa ating Panginoon. Tingin ko, pagkatama ako ng 10 milyon sa loto, baka hindi na ako mag-church. 100 milyon. Pamilyonaryo na ako eh. Hindi na magkapastor. Gusto mo tanan ako sa gawain. Kata nyo ba? Amen. Minsan yung mga ganitong kondisyon, gagamit natin sa weapon. Amen? Kasi kung tayo hindi kapos, hindi tayo mananalangin. Pinukuya po natin yung prayers. Diba? Prayers of faith and righteousness. Amen? Siguro kung may 10 milyon si Brother Will sa bahay niya, hindi siya alas sa bahay, baka manakaw yung Brother Will. Wala kang peace. Amen? Baka makuli barakuda yun. Kasi wala kang kapayapaan. Amen? Pero dahil sa kasimplihan, ang Diyos ang nagbigay sa atin sa ganitong klase ng sitwasyon, meron tayong kapayapaan. Sapat na sa atin, sabi ng ating Panginoon, my grace is sufficient for thee. Amen. Tuloy ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya ang ginawa ng David, inubad kayong lahat na ibilis sa kanyang Saul. Hallelujah. Amen. Dahil ito ang gusto niya. Hindi ito ang gusto niya. Gusto niya na i-provide sa kanya ng kanyang ama. Amen. Ang kasuotan, ginamit niya habang nakipaglaban siya sa mga leon. Habang nakipaglaban siya sa mga oso, sa mga wolves. Hallelujah. Alam meron siya. SSS. Ano ba yan? Social Security System.
Salamat sa siyensya. Minsan yung shield natin. Ayan. Hindi natin shield ang sa SSS. Kasi SSS nababakrap yun. Ang science din, especially, hindi na rin. Amen. Ang mga YouTube, ang mga updates sa internet, hindi lang ating SSS. Slingshot at saka slow ng ating SSS. Yun ang ginamit ni David. Amen. Hallelujah. Sabi nga, mga kapatid, sabi ng propeta ng ating Panginoon, sabi ni Paul is speaking of a soldier dressing, going to war. Sabi ni Paul, hindi daw sundalong pupunta sa isang labanan. A soldier getting himself in armor, preparing for a battle. Kailangan daw magsuot ng armor ang isang sundalo kapag siya ay pupunta sa isang gera. Huwag ka pupunta sa labanan na wala kang armor. And a kind of life, the way that we place is preparation. Kailangan mo ihanda ang lahat ng armor na ito pag pupunta ka sa isang labanan. Kasi sabi niya sa Pablo, at sa lahat ng pagkakataon, kailangan suot mo ang armor na ito. Did you say amen? Amen. Kailangan suot mo ang armor na ito. Sabi niya, bilang kinot niya si Abraham Lincoln, sabi niya Abraham Lincoln, in the time of peace, prepare for war. Minsan daw sa panahon ng katahimikan, dapat doon ka naghahanda sa gera. Kasi kadalasan sa panahon ng katahimikan, diyan umaatake si Satanas. Sa panahon ng payapa ka, diyan umaatake si Satanas. In time of peace, prepare for war. And that would be a good thing for us to think. Ito daw ang pinakamagandang bagay na gawin natin. Habang tumatakbo ang lahat, running smooth, you better get ready. Habang smooth ang lahat, maghanda ka. For Satan isn't going to let it run smooth very long. Hindi mapayag Satanas na maging payapa tayo at panatag. He might attack anytime. He say amen. Kaya na umatake sa lahat ng pagkakataon. He is wicked. He is ruthless. Amen. At dadalhin ka niya sa mga bagay na gusto niyang dalhin. Hallelujah. So, it's best to dress all the time. Kailangan daw suot mo ang lahat ng baluti na galing sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. The soldiers getting ready to the battle. Kadalasan, gusto natin magpalit ng shield. Sino ba gusto magpalit ng shield? Di ba kasi naisip natin yan, ba't makapagpalit ka ng shield? Makapag-iba na kaya? Kung na kayo makapag-church, baka sakaling mabless kung palayan ako doon. Amen. Kadalasan, gusto natin magpalit ng shield na hindi akma sa atin. Sabi nga namin siyang narinig kong sa commercial, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Kadalasan, pag gusto natin magpalit ng shield, gusto mabigat, malaki, hindi fitted, hindi tayo makagalaw ng maayos. Ang epekto nito, babagal tayo. Kapag nasa labanan tayo at hindi sipilid ang ating kasuotan, babagal tayo, matatalo tayo sa labanan. At kailangan maging paglaban na natin kompleto ang ating kasuotan. The helmet of salvation, the breastplate, the sword of the Spirit, the helmet of salvation, the shield of faith, the shoes of peace, the breastplate of righteousness, and the belt of truth. Kasamahan natin ng prayer para manalo tayo sa lahat ng laban ng ating maipagbaga sa mundo ito. Amen. Sabi niya, last quote, when this battle started on earth, may labanan na nagaganap. At nung magsimula ang labanan, alam niyo ba kung saan simula ang labanan? Sa isip ng tao. Amen. May mga battles na nagaganap sa tao. Saan nagsimula? Sa isip niya. Kailangan sa isang labanan, may meeting place. Kadalasan, yung lahat ng battle na nagaganap sa utak natin. At kapag hindi protektado ang ating utak ng helmet of salvation, hallelujah,
malaking epekto niya sa buong katawan. So kailangan balutin natin ang ating sarili sa lahat ng pagkakataon. Kasi ang sabi ng Apostle Paul, in time of peace, be ready for the war. In time of peace, prepare for war. So tayo ng scripture, then we will close. Finally, my brethren, be strong in the Lord and the power of His might. Put on the whole armor of God, that we may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood. Tandaan nyo, sabi ng brother ng kanina, ang pagpaka natin hindi sa laman, hindi sa mga kapatiran, hindi sa mga brothers. Ang pagpaka natin sa laman saan? The wiles of the devil, principalities of, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that you may be able to stand, withstand in the evil day, and having done all to stand. Amen. Praying always with all prayer. So hanggang ito, isa lang ang aking iiwan. Taglay nyo, lagi nyo suot ang protection na pinagkalaw sa atin natin. It's not just a defense, it also an offense. Offensive. Offensa. Yung palasag na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon is the armor of God than just protection. It's about defense. It's your ultimate strategy. The belt of truth, breastplate of righteousness, shoes of faith, shield of faith, helmet of salvation, the sword of the Spirit, and the word.